We are back mga kada. Naranasan nyo na ba yung bigla ang sakit sa mga kasukasuan o sa hinlalaki po ng paa? Tapos namumula, namamaga at parang mainit-init pa po ang pakiramdam. Yes, ikaw nga po yung tinutukoy ko. Yan yun. Hala, lagout kayo. Gout ngayon. Lagot din dahil baka gout na po talaga yan. Isang uri ng rayuma. Pero totoo nga ba na galing lang ito sa pagkain ng mga bawal? Paano nga ba maiwasan ang pagkakaroon ng gout? Let's see, no? Para sagutin po ang ating mga katanungan, makakasama po natin ngayon ang internal medicine rheumatologist na si Dr. Elaine Tan. Hello, Doc. Hi, Welcome to Doc. Kada Umaga. Good morning mga kada. Thank you for inviting me today. Thank you, Doc, for your time. Doc, maraming makaka-relate dito sa ating topic ngayon, mga malalagaut. Ano ba itong gout na ito at paano nagkakaroon nito? Okay, ang gout ay isa sa mga pinakamasakit na uri ng rayuma. So, gout, usually, ang naaapektuhan po niya ay mga lalaki. So, Mostly boys. Mostly, mga lalaki. And ang unang-unang naaapektuhan ay usually sa paa. Yung big toe, ang nangyayari sa mga patients, bigla na lang silang nagigising in the middle of the night dahil sa sobrang sakit. Parang pumipitik yung big toe nila. And then, pag hinawakan yung big toe and yung paa, mapapansin it's very hot. Mainit na mainit siya, pulang-pula at namamaga. Hindi na nila maitapak ang paa nila, hindi na makalakad. And usually, inaapektuhan nito pag tumatagal, tumataas na siya. Hindi lang yung paa, but yung goes to different areas of the body. Yung kasukasuan. Yung bukong, umaakyat na siya. Pagtapos ng big toe, mawawala siya for some time. Tapos aakyat na siya, mapupunta na siya sa tuhod, both knees. Oh, no, Yes, aakyat na siya. And then, ang kasunod nun, kidneys na, magpo-form na ng stone. Yes, it can affect. So, ang gout, malalang malala. Yes. So, ang gout, sa una mukhang big toe lang. But at the end of the day, umaakyat siya, it goes up. Yes. So, it causes internal complications It causes a lot bukod of sa gout. complications. It causes a lot Pag of hindi mo pain. nagamot. Pag hindi nagamot. Pag hindi At, yes. Doc, bakit ito nangyari? Okay, ang gout, ang pinakasanhi niya is overproduction ng uric acid. Okay. So tayong mga babae, we have estrogen. So Yes, hindi so- tayo nagkakaroon ng gout. Usually, we're still young. So it usually affects yung mga lalaki. 30 years old, 40 years old. And then pag tumatagal, si gout, namumuo siya. Nagkakaroon ng mga tophi or mga white na Ano bilog-bilog. siya, Doc? Para maintindihan Tophi. naman. Yes, so tophi, para siyang chalk-like substance na Okay. nakikita siya, nakadeposit siya dun sa mga buto-buto. So may mga patients tayo na kapag pina-check natin ang paa, I usually tell my patients, sir, patingin po ng paa. I want to see yung mga hinlalaki mo and I check kung may presence na ng tophi. Dahil Pag may tophi, nag-set in na si tophi, Oh. ibig sabihin matagal na si gout. Ibig sabihin, Kayo lang- matagal nang namumuo sa katawan yung uric acid. Sorry, Doc. Kayo lang po makaka-check nun. Hindi po ma-check na namin. Okay, usually yung mga patients natin na may gout, alam nyo, pag tinanong ko, meron po ba kayong napapansing mga bukol na white? Usually po, alam nila, doktora, meron. Parang dito sa nandito paa. mo, ganon. Doktora, nandito sa siko ko. And sometimes even sa ears kapag matagal na. That's why early recognition, yung mas matukoy natin na, oh, my gout. That's why una pa lang, we want to prevent yung mga ganong uri ng Halimbawa, Doc, complications. ito yung hinlalaki ng paa. Saan siya usually located? Usually, dun sa hinlalaki, dito lang siya sa may gilid. Sa may gilid, yes. And then, si patients, hindi na kasya yung mga sapatos or sometimes, hindi na makapag-shoes, tsinelas na lang. So, we don't want the complications to happen. Una pa lang, we are here. Oo. Yes. Grabe!
I'm so worried already. So yun yung unang I mga didn't know. signs and symptoms ba, Doc? Yes. So, una pa lang sa big toe, and then usually kasi nakikita natin ang patients may mga tophi na. Kaya nandito po ako ngayon. Thank you, Kada. Thank you dahil gusto ko po na hindi tayo humantong Yes. doon sa chronic na gout. Gusto ko po, una pa lang, unang sakit pa lang sa big toe, unang nararamdaman pa lang na may pumipitik-pitik, gusto ko po malunasan na. The Yun earlier, una the mong better. mararamdaman, may parang pitik, tapos yes, yung white parang din. pumipitik-pitik. Kumusta Yes. po ba ang cases ng gout dito sa Pilipinas? Sa atin po, actually, marami po tayong mga gout and then nakukuha siya mainly sa food and sa drinks. Drinks gaya ng mga beer. Eto na, yan. wait. Wait lang. Isa-isa Yes. natin. Notes kayo mga kada kasi dito po nating nakukomplicate, Alcoholic. nakukuha ng complications dahil sa gout. Lalo yung mga prone to gout na genetically, di ba, Doc? Yes. So ano nga yan? Listahan natin. So, una number po one. sa lahat, si gout, nakukuha, aside sa food, hindi lang siya kasi sa food nakukuha. Opo. Usually, kung lahi kayo ng gout, I have patients po na lolo niya, pasyente ko, tatay niya, pasyente ko, Oh, no. pinsan, So, tito. pwedeng naipapasa? Number one, it's a hereditary Yes. disease. Oo, Nakukuha po siya, and usually, ang tanong ko lang palagi, tito, lolo, hindi ko na tinatanong si tita, hindi ko na tinatanong si lola. So, usually, sa mga lalaki siya. So, if you belong to a family na uso ang gout, talagang marami na tayong pinapaiwas na pagkain. Gaya ng, number one po, ayaw natin ng mga pagkain po na matataas sa uric acid. Which are? Yung mga, for example po, magsasabi ako ng food ha, mga Go, Doc. Magte-take notes na kami. Dinakdakan. mga lamang loob, mga atay. So, kung kakain ng lechon, yung sarsa, di ba yung sarsa Ang ng sarap lechon? niyan, Doc. I know, masarap. Pero kung lalaki ka, tayong tatlo pwede. We can take the sarsa Ay, ang ng mama ko lechon. hindi pwede, Doc. Yes, May gout. may gout dahil ba matanda na si mami mo? Maybe. And mataas din yung uric acid. Mataas yung uric acid. So, number one, mga foods na mataas sa purine. So, ito tulad yung ng? mga lamang loob, ito yung mga atay, bopis, anything na may laman loob. And then, sa mga seafood naman, yung mga tahong, talaba, anything na may shell. Lahat ng masarap. Lahat ng may shell. Lahat Pati ng yung may mga shell. hipon, mga shell. Matataas yan sa uric acid. And sa drinks, of course, number one, wala nang tatalo po sa beer. So, talagang alcoholic beverages, beer, lambanog, vodka, Mga soda gin. drinks. Soda drinks, actually, yung mga matatamis, nakakakos yan ng gout. Simpleng mango juice, pineapple juice, kung hindi siya sariwa at may halo talaga siyang sweeteners, nakakakos yan So, ng yung sugar gout. is also- Sugar is a trigger for gout. Sa meat naman, Doc? Sa meat, ang mga pwede naman ang chicken, pwede naman ang mga pork. Ang ayaw lang talaga natin ay yung mismong laman loob. So yung mga kumakain ng tenga, ng mga isaw, yung mga street foods, alam ko Yeah, yeah, masarap eh. Oh, Kahit yes. ako, kumakain ako. Pero kung ikaw ay may predisposition or yung may lahi ng gout, Opo. una pa lang po, bawasan na natin. Oh, no. Yes. So Kaya malaman talagang na, food. bawasan na. Yung mga stress. Stress, actually, marami pong mga pasyente ng gout. Sa kakaisip, tumataas naman yung inflammation sa katawan. Eh, ang gout ay inflammation, Inflammation din pamamaga. siya. So, yes, stress can also trigger gout. Meron po ba silang pwedeng gawin na exercise, Okay. Doc? Ang mga gout patients po natin, pinapayagan ko po sila mag-sports. Kasi marami sa mga gout patients, mga lalaki. Active lifestyle. So, walang problema walking, jogging, running. Wala pong problema kung mahilig sa mga sports, mga tennis, mga badminton, okay lang. Mas makakabuti po siya sa overall health ni patient. What about yung maintenance ng isang tao na Okay. may gout na, Doc? Kung may gout na ang isang patient, ang ginagawa po natin, nag-check po tayo ng uric acid. Ayaw kasi natin na mataas ang uric acid dahil aatake ng aatake si gout. We don't want the gout na maya't maya umaatake. So Correct. kung may gout na si patient, ang best advice ko po is to seek consult ng doktor. Si doktor po ang mag-a-adjust ng mga gamot na magpapababa ng uric acid.
acid. Oh, Doc, wait lang. Last lang ba tayo bago mag-fake and fact? Because I know we have some fake and facts here that Items. a lot of items na a lot of our kadas naniniwala dito na minsan hindi pala totoo. Pero meron akong tanong. If ever, Doc, kung meron mga pagkain na kailangang iwasan, meron din po ba yung mga pagkain na dapat kainin naman para ibaba yung uric acid natin? Yes. First of all, balanced diet pa din po. Marami po akong patients pagka-diagnose ng gout, nakikita ko, nangangayayat, hindi na kumakain, hindi na daw kumakain ng rice, hindi na daw kumakain ng bread. So sabi ko, ano po ang natitira niyong kinakain? So first of all, I want the patient po, kung kayo po ay may gout, kakain pa din po. Iiwasan lang po yung mga hindi masyadong pwedeng kainin. So you can eat fruits, you can eat rice, you can eat bread, you can eat chicken. Pwede naman po. Talagang keep in mind, so sa clinic ko po, binibigyan ko po sila ng listahan Ay, nice. ng mga foods to avoid, foods to eat. For example, marami pong nagtatanong, Doktora, mahilig ako sa kape. Pwede po ba sa gout? Of course. Coffee is okay. Caffeine Cheese is is fine. okay. No problem po. Alak lang po talaga yung number one na ayaw nating makainom si patient. And number two, yung mga foods na matataas sa uric acid. Dok, halimbawa ay nakaramdam na day 1 na feel na nila. Yes. Kailangan ba magpatingin na agad? Yes, alam niyo po, laging si patient matataas ang pain tolerance, lalo na sa umpisa. Doktora, mawawala din naman. Yes, mawawala po siya. Pero yung pinsala kasi niya sa katawan po, yun yung iniiwasan natin. And then may mga pasyente din po na umiinom ng mga gamot na hindi naman prescribed ng doktor. Medyo marami na po kasing mga complications na nakukuha sa ganon. So it's best pa rin po na sumangguni po sa medical doctor. Thank you, Yes. Doc. Eto, meron naman tayo dito nakasama, kada natin. Si Des Cabangon, meron siyang katanungan kasi nakaka-experience siya, Doc, ng gout. Hello po, good morning. Good morning po. Yan, free consultation po tayo dito ngayon. May katanungan po ba kayo kay Doc? Yes po, ako po si Des Cabangon from Belmore, New York. Nagpapakasya lang ho dito sa Pilipinas. Tama po yung topic na inabutan ko rito. Meron po kasi rin akong gout. Tanong ko lang ho pagka uminom ako ng gamot, gumagaling ho, pero parang lumilipat ho after na gumaling doon sa isang parte. Nasa kabilang parte naman po. Ganun ho Lumilipat pa ang talaga yun. sakit. Saan una pong nag-start? Matagal na ako may gout ilang years na rin. Sa hinlalaki? Sinlalaki ho. Saan po lumipat? Lumipat to sa bandang likod, sa may talampakan. Doc, ayun daw po. Pag nagagamot, lumilipat lang yung posisyon. Opo. Sir Des, good morning. Morning And po. yes, yung gout po na nararamdaman niyo po ay mukhang bunga po ng uncontrolled uric acid. So, ang step 2 po na gagawin natin para po maiwasan na po ang paglipat-lipat ng sakit at pagdami po ng sakit is number 1, ipapacheck po natin ang uric acid nyo. Blood test lang po siya, wala pong fasting na kailangan. And then, pag natukoy na po natin ang uric acid, saka po magre-reseta si Doc ng pampababa ng uric acid. Ito po, sir, ay mga maintenance medications, kung tawagin. And kapag ka napababa na po natin ang uric acid, na-control na po natin, maiiwasan na po, sir, ang pagsakit-sakit po ng kasukasuan nyo. Okay, salamat Kayo po po. ba ay nagpa-check na? Opo. Opo. Ano po yung mga pagkain ninyo? Baka naman po sa pagkain doon po nadadali. Umiyos naman po, pero minsan may New York pa nakakain naman po yan. May nakakain na hindi namin alam na ang content tulad yung mga sauce. Tama po kayo. Marami pong nadadali sa sauce. Kaya po nakwento ko nga po kanina, sarsa pa lang po, titignan na po. May ingredient sahog ba po. doon? Yes. Merong main ingredient na dapat Usually po, iwasan? atay, liver, siya po talaga ay mataas sa uric acid Aside content. from that, Doc? Usually po, si atay po ang main culprit eh. Opo. Minsan yung mga juice, Yun nabanggit Ayun. din po. Yes, Sweetener. asukal, sugar. May refreshments Opo. na drinks na may sugar. Pero hindi naman po sinabi ni Doc na wag na po kayong kumain at uminom. Parang bantay lang. Bantay lang. Meron pa po kayong karagdagang katanungan? wala naman. So far, yun lang po muna. Ngayon po ba may gout kayo na nararamdaman? Sa ngayon po, wala. Last week po,
Ano po yung pakiramdam kapag may gout? Hindi po ba talaga kayo makalakad, hirap? Kung yung Kapag pain po- po ay 10 ang mataas, 1 to 10, 10 ang mataas, gaano po siya kasakit? Kapag hindi agad nagamot, ay pag namaga ng gusto, talagang hindi niyo na may lalakad. Nasa 10 po yung pain? Mga 10 Kahit kunting mapindot nyo lang napakasakit. Ang hirap, Sir Des. Ano po, nakahiga lang po kayo at upo? Ayun, Gaano po higa. katagal? Usually, mga 2 days bago medyo bumaba yung sakit. Dok, bakit ganun po siya Yes, katagal? opo. And Sir Des, kapag ka po, habang tumatagal na hindi po nakokontrol ang uric acid, magiging padalas po ng padalas ang atake ni gout. And bukod po doon, magiging mas matagal po ang recovery time. So sa umpisa po, mawawala siya in 24 hours. Maaari pong sa future, yung pag-attack po niya, maaari pong tumagal. Yun po ang importansya po ng pag-control ng uric acid. Ayaw po nating mayat-maya umaatake siya, nahihirapan po kayo. Okay po, thank you po. Maraming Salamat, Sir salamat Des. po. Thank you, Sir Des. Mga kada siguro natin nanonood, ang dami din katanungan about sa gout, no? Pero eto na lang po, baka madagdagan pa yung ating impormasyon about sa gout. Meron po kaming babanggitin, Doc, ng mga items. Sasagutin nyo lang po kung fake ito or fact. Tapos, explain nyo po sa amin kung bakit. Yes. Thank you, Doc. Okay. Ang una ay, ang gout ay sakit lang ng mayayaman. Of course. Wedge, mayaman ka pala. Opo, wala po siyang pinipili Wala pong pinipili si gout. So, pag mataas ang uric acid mo, aatake siya. Subalit, word of caution, hindi po lahat din ng matataas na uric acid ay gout. So, minsan po, mataas ang uric acid pero asymptomatic si patient. So, kung wala ka namang simptomas to begin with, hindi po siya gout. Nagiging gout lang po ang mataas na uric acid kapag ikaw ay may simptomas. Interesting. So, Asymptomatic pala. yes. So, ang gout po, lahat, wala siyang pinipili. Mataas ang uric acid mo, lalo na't lalaki ka po, pwede kang maapektuhan. Kahit kanino. Kaya ito naman ang ating second. Ang gout ay nangangailangan ng panghabang buhay na gamutan. Medyo Forever mahirap po fact. siyang sagutin. So, Both? I will raise both flags. Okay. So, karamihan naman po natin ng pasyente with proper diet, with proper lifestyle modifications, nakokontrol ang uric acid. Minamantain. At yes, at sa future, sila yung mga sineswerte, hindi na po nila kailangang mag-maintenance. Subalit, may mga kalahati ng pasyente na talagang meron sa lahi or talagang mahilig sa food, mahilig dun sa mga bawal. So sa kanila po, hindi na talaga kayang makontrol na walang gamot. So depende po sa katawan ni patient. So At sa discipline ni patient. Yes. So hindi naman necessarily na lifetime, pero minsan kinakailangan talaga siya na Habang maging buhay. maintenance. Alright. Itong third natin dahil saktong-sakto sa panahon ngayon. Ang malamig na panahon ay maaring magpalala ng gout. Fake or fact? Okay, so gaya Wala rin nga sa po ng panahon. sabi natin, wala po siya sa panahon, hindi po porket mainit, malamig, hindi po siya yung seasonal. Opo. So again, uric acid, food, sila po yung dalawang keywords natin kay gout. Uric acid. Yes. Ito naman ang next, Doc. Ang mga dahon ng saging at bayabas ay nakawawala ng pamaga ng kasukasuan. Okay. So, marami na pong nag-attempt po o sumubok na magsuri ng mga ganyan pong mga alternatives. Pero as of now po, base po sa siyensya, sa mga napag-aralan na, so kailangan po talaga pagka mataas na ang uric acid ni patient ng mga gamot na magpapababa po Yes. kay uric. May maintenance pa rin. Yes. Last Okay, one. last one. Mas mataas ang posibilidad na magka-gout kung dehydrated ang isang tao. Fake or fact? Totoo po yan. Oh. Kaya gusto ko po
adequate ang nutrisyon at hydration ni patient dahil po kapag si patient ay dehydrated, kulang sa tubig, mas malaki po yung tsansa po na mamuo po yung uric acid crystals at ito po yung magiging sanhi po ng mga tophi. So again, adequate, well-balanced nutrition and hydration po tayo. Additional fake or fact, kasi ang dami nito yung mga kada nating naniniwala dito. Ang munggo ay sanhi rin ng Oo gout. nga! Yes, Ang dami actually naniniwala po, dyan. marami na po talagang nag-check ng epekto ng munggo sa gout. So, batay po sa mga pagsusuri, hindi po talaga siya nakakataas ng uric acid natin Wedge, sa katawan. magmunggo ka So, na, pwede pong Wedge. kumain ng munggo unless na lang po na talagang ang katawan ni patient, pag siya talaga ang kumakain, nakakataas. But generally speaking po, yung may backup po ng siyensya, hindi po totoo. Hindi, oh. How about Yes. nuts? Nuts, ang May mga dapat yes, mag-iwasan. once again po, katulad po ng munggo, batay po sa pagsusuri, not necessarily. But again, may mga patients po talaga na yun lang talaga ang trigger nila. Yeah. So kung ikaw sa sarili mo as a patient, naramdaman nyo na po na nakakataas ng uric acid, nakakaatake, wala naman pong masama kung iiwasan. Ayun. So, depende lang Yes. din pala siya sa katawan ng tao. Doon mo malalaman pag na-try mo. Pag Yes. na-try mo, na-trigger ang gout, di na po yan pwede. Also, Stop na. importante din na aware kayo na hindi siya pala nakaka-trigger kasi pwede rin kayo dumaan dyan sa placebo effect na ang feeling nyo, makaka-trigger po ito ng Bawal, gout ko. oo. And then ayan tuloy, trigger nyo tuloy yung gout sa sarili nyo kahit wala, di ba po, Doc? Yes, Tama po. agree po. Yes. Thank you so much. Doc. Thank Meron you ba so kayong much. last advice sa mga kada natin ngayon na nararanasan itong gout? Hello mga kada! So nandito po ako para sabihin na unang atake pa lang po ng gout ay huwag pong baliwalain. Sumangguni po tayo sa ating mga medical doctors na makatutulong po sa atin. Salamat po! Oh, Kuya Ferdy, narinig mo na ha. Kuya Ferdy, kaya... Naglista ka ba? And Wedge, kaya Doc, ito last lang, saan ka pwede nating i-contact or i-follow? May social media pa ba kayo? Okay. Ang clinic ko po ay nasa may Binondo area. Okay. Nandun po ako Mondays to Saturdays, yes. At pag may inaatake po ng gout, ako po ay pumupunta talaga sa ospital kahit anong oras po. May pumupunta sa clinic mo, Doc, na hindi? Yes, opo. Yes, ganon so na ako ganon. po ay pumupunta ng ER kahit anong oras pa yan kapag si pasyente ay hindi na makalakad. Yun na nga. Okay, so you can find me po sa Metropolitan Medical Center sa may Binondo, Manila from Mondays to Saturdays. Any Facebook account or social media Yes, you can find me naman po, Elaine Tan sa Sirius MD po. Thank you. Yes. Maraming salamat, Thank you, Doc. Doc. Thank you so Salamat much. Ang po. dami ng impormasyon. Sana po ay naglista kayo ng mga bawal at pwede naman palang kainin. Mga kada, ang gout ay sakit na hindi dapat ipagwalang bahala. Sa tamang pagkain, sapat na tubig at regular po na check-up, ito ay ating may iwasan. Kaya dapat nakinig po kayo ha, para at least hindi rin po naapektuhan ang ating pamumuhay at ang ating hanap buhay. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.